Sabi po sa Revelations 12, "Worthy is the Lamb who was slaughtered to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing." Wala na pong ibang karapat-dapat for that when we see Lord Jesus. He is our salvation and He is our banner. In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God and helpless babe, the gifts of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. Yes, I live and I stand because of Jesus Christ, because You have saved me from the pit, Lord, from sinfulness, from the darkness. You have called me out into Your light. Karapat-dapat ka nga po, Panginoon, na purihin
Purihin natin ang Lord. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, but bursting forth in glorious days, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. Jesus, thank you for buying us with your blood, with your body and your blood, Lord. You really are worthy. Worthy is the Lamb who takes away the sin of the world. Now we can stand. Now we don't have guilt. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hands till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Oh Jesus, a blessed church worship you. Truly, Lord, karapat-dapat ka ng papuri. You have sacrificed yourself in order to save this wretched beings, Lord. Panginoon, salamat. Tunay na karapat-dapat. Ang pangalan mo lang ang ibandana sa Blessed Church. Solus Christus. You're the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Let's sing that again, church. You're there at the beginning. You're with God the Lord Most High. My sin is great, your love is greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh Lord, your name is above all names. Your name is power. Your name is glorious. Your name is amazing, O Lord. You are the name who conquered death. Your name is our salvation, Lord Jesus. You were there in the beginning, O God. You were there when you
orchestrated our whole salvation, Lord. And you were here with us, Panginoon. You have risen from glory. All glory to you, Lord. Solus Christus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all name. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, yes, so worthy. Worthy is the Lamb, for you are holy, Lord. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, Lord. Oh, Jesus Christ, the Lamb of God. Oh, Lord, you are worthy of our praise. You are worthy of all praise. You're all worthy. The name that is above all name. The name that is Jesus. 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 What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Your name is our light and our salvation, Lord. Your name is enough to drive away anything. In Jesus' name. Isang mapagpalang araw po sa inyo, a blessed church. Narito po ako sa lugar na alam kong miss na miss nyo na at natutuwa po akong sabihin sa inyo na hindi po ako nag-iisa. Okay? Marami po akong kasama rito. We have the tech team. My wife is here. Ate Chelo, si Jonah and Caris is here. No?
Of course, our elder, Kuya Roldan. At excited na po ako darating yung pagkakataon na unti-unti na po nating pupunuin muli itong lugar na ito. So patuloy po tayong manalangin ha. At wag susuko na talagang idulog sa Panginoon itong pandemyang ating nararanasan. No? So sa pagkakataong ito, kunin po natin yung ating mga Bibles at sabay-sabay po natin itong basahin. Tayo po ay nasa pag-aaral pa rin ng Colossians, Book of Colossians, na sinulat ni Pablo. At ngayon po, ang tutok po natin ay nandoon sa verses 3 to 8. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Mga taga-Kolosas, Kolosas, Kapitulo 1, talatang 3 hanggang 8. Colossians 1, 3 to 8. Tuwing ipinapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos, dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay Epaphras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo, at kinatawan ninyo. Sa Kanya namin nalaman ang inyong pag-ibig na naaayon sa Espiritu. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita. Dumulog po tayo sa Kanya, sa Kanyang trono ng habag. Let's pray. Excuse me. Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Salamat, Lord, sa pagbibigay ng panibagong umaga na gagamitin namin para ilaan, Panginoon, sa iyo. Ilaan para sa aming mga pasasalamat sa iyo, para salaminin, Lord, yung inyong kabutihan sa aming buhay, at kilalanin, Panginoon, ang inyong kadakilaan, Lord, sa aming iglesia, sa aming pamilya, sa aming individual, Panginoon, na buhay. Hindi po kami karapat-dapat sa lahat ng kabutihang ipinapamalas niyo po sa amin, Panginoon. Pero salamat po sa inyong habag. Salamat po, Panginoon, sa inyong kagandahang loob na hindi nauubos at hindi niyo po pinagsasawaang igawad sa amin. Panginoon, salamat po sa inyong patuloy na paggabay. Salamat po, Panginoon, dahil binibigyan mo po ng atensyon ang aming imperfect na worship. This may be our best, Lord, but we acknowledge, Lord, na yung aming kaparaanan para sambahin ka, para purihin ka, para paglingkuran ka, Panginoon, ay hindi perpekto, Panginoon. We have our limitations, Lord, but we thank you, Lord, for inhabiting our praises. We thank you, Lord God, for being a good parent to us, Lord, the best parent, Lord, we can ever have. Nasa kabila, Panginoon, Lord God, ng aming hilaw ng mga lutuin, sa kabila, Panginoon, Lord God, ng mga kakulangan ng aming mga kakayahan, Panginoon. Kami, Panginoon, Lord God, ay inyong sinisipot. Kami po, Panginoon, Lord, ay binibigyan niyo, Panginoon, ng atensyon na hindi, Panginoon, namin karapat-dapat. Hindi, Panginoon, karapat-dapat sa amin. So, Lord, we would like to maximize your grace today. Guide us, Lord, sa aming pag-aaral, and be glorified, Lord, as we listen. Transform us, Lord. Tulungan niyo po kami na wag lamang pong maging mga tagapakinig, bagkus, Lord, maging saklaw, Panginoon, ng inyong pagnanais, Lord God, na mabago at patuloy, Lord, na masanctify. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Ako po ay inyong mensahero lamang, and I have nothing to preach, Lord God, except your message, Lord God, na dala-dala ko ngayong umaga, Panginoon. In the name of Jesus, I pray. Amen. Okay. Una po sa lahat, gusto nating batiin yung ating mga kaguruan. Ito man po ay mga sa secular at ito man po ay mga Christian educators natin na naglilingkod kasama natin sa Blessed Church. Happy Teachers Month po sa inyong lahat. At bukod po sa Teachers Month, pinagdiriwang din po natin patuloy
yung tinatawag nating Reformation Day. Yung Reformation, hindi siya masyadong sikat, no? Hindi siya masyadong pamilyar sa lahat ng, sa maraming iglesia. Pero sa atin, bilang mga Blessed Church, ito po ay todo, mga miyembro ng Blessed Church, ito po ay pinahahalagahan po natin ng todo. Kasi dito po na-recover yung tong Reformation. Ito po yung ginamit ng nakaparaanan ng Panginoon para i-recover yung mga mahahalagang katotohanan na muntik na o na inattempt ng kaaway na nakawin mula sa simbahan. But because of that Reformation, we were able to recover yung ating mga pinakamahahalagang pinananaligan, no? Tinalakay po natin yon ng mga nakaraang taon. We call that the 5 solas. Pero ngayong taon na ito, we are focusing on one pillar of Reformation, yung tinatawag nating Solus Christus. Jesus Christ is the only Redeemer that we have. Si Jesus lamang, kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan, no? And I'm very thankful that our worship leader was able to put emphasis on that pillar, Solus Christus. Napakagandang awitin, napakagandang pagbibigay diin sa ating mga pinag-uusapan. So pagpatuloy po natin yung ating pag-aaral sa Book of Colossians. Again po, itong city of Colossae, dati po itong namayagpag na bayan in terms of economic status. Ito po ay dating sikat na bayan, okay? It is located along a major trade route. Ibig sabihin, ito po ay dinadaan-daanan, naging pabor para sa mga taga Colosas yung ruta. Alam natin kung gaano kahalaga po ang kalsada, hindi po ba? Kaya hindi po katakataka, no, pag napansin po ninyo sa mga businessman, napakahalaga sa kanila ng visibility, and they would always consider kung anong kung yung kalsada ba ay pabor sa kanilang mga business establishments. So itong city of Colossae during this time, na yung kanilang kalsada o yung kalsada sa pangkalahatan ay talagang dumadaan sa kanila, talagang namayagpag sila in terms of economy. Okay? Kaya lang po eventually unti-unti pong bumagsak yung kanilang ekonomiya, yung kanilang pagiging prominente as a business establishment po ay unti-unting bumagsak dahil po yung ruta ng kalsada ay naiba. I think I had to correct myself also kasi nung nakaraan nabanggit ko po na yung kalsada na dating nakadevote doon sa Colossae ay nalipat papunta sa Ephesus. Actually not Ephesus. It's I meant to say Laodicea. So instead of the Colossae, ang napaboran po ng structure ng kalsada ay yung Laodicea, not Ephesus but Laodicea. Okay? At saan po sikat ang mga taga-Colosas during this time na sila po ay namamayagpag? Kilala po sila na manufacturer o tagapag-supply ng Colossinum. Yung Colossinum po ay isang wool. Ito po ay isang tela. Isa dark red wool. At dahil po dito sa Colossinum na ito, naging pangunahing supplier po ang mga taga-Colosas. So namayagpag ang mga taga-Colosas, particularly sa textile industry. Okay? Kaya lang yun nga po, unti-unti nalipat po ang ruta ng business doon sa Laodicea because of what happened doon sa kalsada, no? Naiba po yung ruta. But during its golden era, nung mga panahon na talagang sikat at prominente itong Colossae, naging stopover po ito ng mga kilalang tao. Okay? Meron pong 2 Persian kings na talagang tinitingala at talagang kinatatakutan, ginagalang, at sikat na sikat sa kasaysayan. Not only today, but even more so dun sa kanilang kapanahunan. I'm talking about 2 Persian kings, si Cyrus, okay, at si Xerxes. Okay? So itong dalawang ito, naging stopover po nila ang Colossae during its golden years. So isipin po ninyo yung mga teachers that time na nagtuturo sa kanilang mga school, no? Kung gaano sila ka-proud
telling their students na, alam nyo ba, na itong Colossae ay paboritong stopover ni King Cyrus at ni King Xerxes. Wow! Di po ba? So, ibig sabihin, it's a land of celebrity. Di po ba? Merong significance when it comes to people who are famous. Favorite ito ni Cyrus at ni Xerxes as a stopover. So, parang pwedeng ikarangal, Tayo sa Cavite City, meron din tayong ganyan. I think bawat bayan merong ganong klaseng damdamin, kapag merong isang sikat na let's say celebrity na nakatira sa bayan natin, uy, taga Cavite yan di ba? Parang meron tayong sense of pride na nararamdaman kapag meron tayong nababalitaan ganoon. Okay? But in the spiritual perspective, ang pinaka-historic event po sa Colossus ay hindi iyong pagdalaw ni King Cyrus at ni King Xerxes. Okay? I would say, biblically, spiritually, ang pinakamahalagang kaganapan po sa Colossus ay nang mayroong isang tapat na mangangaral na ipinadala ang Diyos doon sa Colossus para magpakalat ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Epaphras, na palagian pong binabanggit ni Pablo dito sa kanyang liham. Okay? So when Epaphras entered the city of Colossae, proclaiming the good news about the King of Kings, Jesus Christ, I believe that's the most historic event in the history of Colossae. Okay? So, ito pong ating pinag-aaralan ay pagpapatuloy ng ating sermon series entitled Christ Alone, a Study of Colossians. This is the second part of our sermon study. Okay? At ito po ay mula sa Colossians 1 verses 3 to 8. This particular sermon is centered on the gospel of Christ. Kaya hindi pa po huli. Kung kayo po ay mayroong mga kamag-anak, kaibigan, na gusto nyo pong bahaginan ng Ebanghelyo, you can use this opportunity to share this link to them. No? Pwede nyo pong ibahagi sa kanila yung ating A Blessed Church page link, A Blessed Church worship service link, para sila po ay makarinig ng Ebanghelyo, because our conversation would be about the gospel of Christ. Okay? So, nandoon pa rin tayo sa panimula ng liham. Nasa salutation pa rin po tayo ni Pablo dito sa Colossus. And we just got through the greeting part. And now, that greeting, yung pagbati na iyon ni Pablo, ay patungo doon sa kanyang expression ng pasasalamat. Paul was so thankful. And he expresses that thankfulness sa kanyang liham, sa panimula ng kanyang liham. Ang tanong, saan siya nagpapasalamat? At ano ang kanyang ipinagpapasalamat? Ang sagot, malinaw na malinaw po sa ating binasa kanina. Nagpapasalamat po si Pablo sa lumalagong pananampalataya ng mga Kristiyano na taga-Colossus. Okay? So, narinig niya yung lumalagong pananampalataya at matapang na paninindigan ng mga taga-Colossus patungkol sa kanilang pananampalataya kay Kristo. So narinig ni Pablo how they stood for the gospel of Christ. Napakahalagang maintindihan po natin yan. And for that, Paul was thankful. So alam natin kapag tayo biblikal ng mga Kristiyano, kapag nasasalamin din po natin yung ganyang mga damdamin. Tayo po ba ay natutuwa, nagagalak kapag ang nababalitaan po natin ng isang tao ay nagsusuko ng buhay sa Diyos? Okay? Ako po may mga kakilala, umiiyak pa nga kapag habang binabalita na yung kanilang kaibigang matalik, yung kanilang kamag-anak, na kanilang matagal nang ipinapanalangin, ay finally nagsuko ng buhay sa Panginoon. So we know when we are biblical when we feel the same whenever someone surrenders life to Christ. Okay? At hindi lang po ito laan para sa mga celebrities, no? Kasi karaniwan tayong mga Pilipino kapag nabalitaan natin, uy, yung favorite pala nating artista, yung sa sikat na programa na pinapanood natin, sa sikat na series,
Christian pala. Wow, tuwang-tuwa tayo kapag nagiging Christian yung isang celebrity, no? Only to be disappointed later. Malaman natin parang hindi nagtutugma yung profession doon sa kanyang demonstration of faith, di ba? But then, ito pong kagalakan na nararamdaman natin ay hindi lang dapat para sa mga sikat na tao. Okay? Kahit stranger na nagkakaroon tayo ng pagkakataon na bahagina ng gospel of Christ, kapag sila po ay tumugon sa ebanghelyo, dapat po yun ay kinagagalak natin. Kasi po ang buong kalangitan ay nagpa-party, nagre-rejoice, kahit sa isang kaluluwa na pinipiling magsuko ng kanyang buhay. For everyone who repents and turn to Christ, nagagalak po, nagkakaroon po ng matinding pagdiriwang sa kalangitan. At tayo po bilang citizens of that heaven, citizens of His kingdom, must also express the same joy kapag po merong nagsusuko ng buhay kay Kristo. Okay? So hindi tayo celebrity mentality sa ating modern church. Uy, alam mo ba? Itong sikat na artistang ito nagche-church pala sa ganitong mega church. Wow, gusto ko na doon din umattend. Minsan we are driven by personality, But regardless kung sikat man o hindi, we express that joy dahil ang bawat kaluluwa po ay mahalaga para kay Kristo. Okay? Now, let's rejoice when someone gets saved. Okay? Not just when it's our favorite actor or actress or our favorite athlete, napakahalaga po ng pagkatuto sa atin. Now, ang pinakatanong, bakit tayo nagagalak? Okay? Bakit dapat tayong magalak? Is it because yung ating mga paboritong tao ay kasama na natin, kapanalig na natin? Oh, parehas kami ng faith niyan. Okay? Is that what we are thankful about? Or are we thankful because Christ is exalted in their lives? Okay? So magkaibang bagay po yun. Dapat yung kagalakan natin ay nagmumula doon sa ating longing na maitanghal si Jesus sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng bawat tao na ating nababahaginan ng ebanghelyo. Okay? Again, as I mentioned po nung nakaraang linggo, ang Colossus po, it is an insignificant town. Hindi po siya masyadong mahalaga nung nagbago na po yung ruta, di po ba? Unti-unting bumagsak yung kanyang kahalagahan, but not for Paul. For Paul, it's still significant dahil kumakalat po ang balita kung gaano katatag at kung gaanong lumalago ang pananampalataya ng mga taga-Colossus. So for Paul, it is a significant town. But this town is hardly a place for celebrities. Okay? Bagamat nag-stop over doon si Cyrus at si Xerxes, hindi yun ang pinagpapasalamat ni Pablo. Tingnan po natin kung saan siya talaga nagpapasalamat. Ang sabi niya, we thank God every time we pray for you. Okay? Why? Kasi po, narinig ni Pablo, nakarating sa kanya ang balita patungkol sa pananampalataya ng mga taga-Colossus. And this kind of thankfulness comes from the heart whose main desire is the exaltation of Christ. Okay? That whenever anyone from anywhere becomes a faithful believer, he rejoices. It doesn't matter if it's someone famous or not. Okay? So nagagalak po tayo kapag ang pangalan ni Kristo ay natatanghal sa buhay ng isang tao. Okay? Pangalan po ni Kristo ang pinaka ninanais po natin na makilala. Okay? Kaya napaka-tinding bagay sa atin kapag ito po ay napangyayari. Now, Paul's thankfulness is centered on one thing. Saan po nakasentro yung kanyang pagiging mapagpasalamat? It is centered on the gospel of Jesus Christ. Ito po ay nakatuon sa ebanghelyo ni Jesucristo. Sa Luke 10:20, ito po ang sabi ni Jesus Christ mismo. Okay? Sabi niya, but don't rejoice because evil spirits obey you. Rejoice because your names are registered in heaven. In context, ito po ay patungkol dun sa mga disciples ni Jesus Christ na tuwang-tuwa kasi nakapagpalaya sila ng mga demonyo. And they came rushing to Jesus Christ, rejoicing kasi, wag galing, may superpowers kami. No? Because of your name, we were able to cast out demons.
At ang sabi sa kanila ni Jesus Christ, hindi yan yung pinaka dapat mong ikatuwa. Okay? I understand you're glad for being able to do that, no? Pero ang pinaka dapat source ng kaligayahan mo ay walang iba kundi yung katotohanan na ang pangalan mo ay naka-register sa langit. Ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Okay? So, I just had to share that with you kasi ito po yung pinagmulan ng kaligayahan naming mga elders towards the end of our meeting kahapon. Ito po yung na-share din sa amin ni Ate Ai. And ito po yung napakagandang bagay na isipin natin. So, yung ating pagpapasalamat, no, ay ang pinakatuon, ang pinakamataas na dahilan ng ating pagpapasalamat ay yung katotohanan that our lives have been captivated by the gospel. Okay? Ngayon, kung ikaw ay isang Kristiyano at yung iyong pamilya ay isang pamilyang Kristiyano, rejoice because your family has been captivated by the gospel of Christ. Kasi kapatid, sa totoo lang, napakaraming Kristiyano ang panalangin, yung kanilang mga kamag-anak, kanilang kapamilya ay maging Kristiyano. Okay? So pray with them. Turuan sila kung paano mong naibahagi ang gospel sa buhay ng iyong pamilya. Di po ba? Kasi yan po isang napakagandang bagay na dinidesire ng bawat isa. And we take every opportunity that we have, regardless of the circumstances, regardless of our limitation, para yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga loved ones and friends ay makakilala rin kay Kristo. Okay? Yun ang pinakamataas nating pagnanais. Okay? So, pag-usapan po natin yung unang punto natin ngayong araw na ito, dito sa mga talatang ating huhukayin o ating hihimay-himayin, mga kapatid. Let's first talk about the effect of the gospel. Ang epekto ng ebanghelyo. Ang epekto ng mabuting balita. Sa verses 3 to 5, let me read sa English translation. Ang sabi, "We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints, because of the hope laid up for you in heaven. Of this you have heard before in the word of the truth, the gospel." Okay? So ito po yung pagkakasunod-sunod ng mga bagay-bagay sa pahayag po ni Pablo dito sa mga binasa po nating talata. Okay? Verses 3 to 5. Pinasalamatan niya po, nagpapasalamat po siya sa Diyos, and he describes God. He added that description, the Father of our Lord Jesus Christ. Okay? We thank God, the Father of our Lord Jesus Christ. Ano pong tinutukoy dito? Muli po, dahil kung babalikan po natin yung ating pinag-aralan nung nakaraang linggo, marami po sa mga taga-Kolosas ang hindi naniniwala at sinasawata yung paniniwala na si Jesus ay Diyos. Okay? Itinatanggi nila yung deity ni Jesus Christ. Tinatanggi nila yung pagka-Diyos ni Jesus. Okay? Para sa kanila, si Jesus ay tao lamang. Okay? And we have talked about the implication, the negative implications of that false belief. Hindi po ba? Ngayon, hindi nakapagtataka na ganitong i-deliver, ganitong ipinahayag ni Pablo yung kanyang greeting. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos na Ama ng ating Hesukristo, ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. This language, yung phrase po, yung kataga na the Father of, sa lengguwahe po nila during that time, it implies a kind of relationship that shows equality. Okay? Ang sinasabi ni Pablo dito, they are of the same kind. Okay? So, yung pagkapantay ni Jesus sa kanyang Ama, yun po ang pinapahayag dito, at least in the language, in the original language, in the context of this phrase, the Father of. Okay? So ano pong ini-imply ni Pablo rito? He is implying the divinity of Christ. He is implying the identity of Christ as God. Okay? Just like the Father. Okay? Sa John 10:30, ang sabi po ni Jesus Christ, I and the Father are one. Okay? Now, what was he thankful for? Ano ulit ang pinagpapasalamat? Kanina nabanggit po natin, he was thankful for the Colossian salvation.
Sa madaling salita, nagpapasalamat si Pablo dahil itong mga taga-Colosas has been captivated by the gospel. They are Christians and they are saved. Sila po ay ligtas. At ito po ay binigyan ng diin. Tiniyak po ito ni Pablo. Binigyan din po ni Pablo yung katotohanan that they are truly saved. Sila ay totoong ligtas. And then we might question, paano mo naman, hindi mo naman talaga masiguro kung isang tao ay ligtas Pwede niya sinasabi, Christian siya, pero pwede siyang hindi ligtas. But then, anong basis ni Pablo for saying that these people, anong basis niya by strongly implying that these people are truly Christians? How do we know that? Ang faith is invisible. Hindi naman natin nakikita ang faith. Hindi po ba? Hindi natin nahahawakan ng faith. But then we understand, the fruit of that faith is visible. Okay? So, yun po ang visible na part na tinitingnan ni Pablo. Tingnan po natin. Paul understand that they were authentic believers. Para kay Pablo, sila'y totoong Kristiyano, sila'y totoong ligtas. Why? Kasi nabanggit niya rin, because they have the hope laid for them in heaven. Meron silang pag-asa, okay, na nakapundasyon sa langit, which they heard in the gospel. Yung pag-asa na yon na nakapundasyon sa langit ay napasa kanila sa pamamagitan ng kapahayagan ng mabuting balita ni Kristo. So, ang ibig pong sabihin na ipangaral po ang gospel ni Jesus Christ. When we talk about the gospel, we're talking about the life, the death, and the resurrection of Christ. So, in simplest terms, ang tuon po ng Biblia, ng gospel, ay ang ginawang pagliligtas ni Kristo. Yung kanyang akto, yung kanyang gampanin bilang tagapagligtas. Siya po ay hindi lamang pinahirapan, siya po ay namatay sa krus. At hindi lamang po siya namatay sa krus, siya po ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Yan po ang ginawa ni Kristo. Para saan? Kasi yun po ang pinakalubos nating kailangan. We needed a Savior. And no one else can save us. We cannot be saved by our works. We cannot be saved by our religion. There's nothing else in this world that can save us. Walang anuman sa daigdig na ito ang pwedeng makapagligtas sa atin sa kapahamakan na naghihintay para sa mga makasalanang tulad natin. And the Lord Jesus Christ came to the rescue. He volunteered to take your pain. He volunteered to take your punishment. He volunteered to be at that cross. He volunteered His life para masiguro na ang galit ng Diyos sa kasalanan ay mapapawi. Yun pong ginawa ni Kristo, and that's what the gospel is about, mga kapatid. Yan pong napakahalagang maintindihan natin ngayong araw na ito. So the gospel was preached to the Colossians. Narinig po nila ito, at hindi lang basta narinig, they responded to the gospel in faith. Nanalig sila sa kanilang narinig. Nanalig sila sa object ng kanilang narinig, and that's none other than Jesus Christ. Solus Christus. Okay? At ito po ay nagresulta ng kaligtasan sa kanila. Paano natin nakuha? How can we assume that these Colossian Christians were saved? Katulad ng pinangangatawanan ni Pablo, para kay Pablo, kumbinsido siya na itong mga taga-Colosas, ligtas talaga yan. Mga totoong Christians talaga yan. Totoong church talaga yan. Why? How do we ascertain that? How do we know that? Okay? Because as Paul testified, ang sabi ni Pablo, they have the hope laid up in heaven. Ang kanilang pag-asa ay wala sa kanilang temporal at pisikal na sitwasyon. Ang kanilang pag-asa ay hindi nakasalig sa kahit sino mang tao. Hindi nakasalig sa kahit sino mang magaling na tagapamuno. Okay? Ang kanilang pananampalataya ay nakasalig kay Kristo at kay Kristo lamang. Okay? And the only way you will have that hope is if you put your faith in that true Savior, Jesus Christ. Kapag tayo po ay tumalikod mula sa ating makasalanang pamumuhay at manalig kay Jesucristo, na doon po nagmumula ang kaligtasan. So, sa madaling salita po, kaya malinaw na malinaw po yung punto ni Pablo rito, no Christ, no eternal life. No Christ, no hope.
Okay? Kaya napakapalad ng mga Kristiyano dahil nasa sa atin po ang totoong pag-asa. At the same time, yung pag-asa na yon na taglay-taglay natin ay kinakailangang magdala sa atin ng maigting na damdamin na ibahagi sa iba. Dahil tayo po ay napapaligiran ng mga tao, mga kaibigan natin yung iba, mga kamag-anak natin yung iba, mga mahal natin sila sa buhay, pero wala silang pag-asa katulad ng pag-asa natin. And so we no longer wonder why sa kabila ng kanilang mga ari-arian, sa kabila ng kanilang mga estado, posisyon sa buhay, nagagawa pa rin nilang kitilin ng kanilang buhay. Nagagawa pa rin nilang maghanap ng mas marangyang buhay kahit meron na silang lahat. Why? Because walang anumang bagay sa daigdig na ito ang makapupuno doon sa kanilang ganap na pangangailangan. Maliban po kay Kristo. No Christ, no eternal life. No Christ, no hope. So Paul is telling them that they have the hope laid up in heaven for them. Ito po ay katumbas ng pagsasabi na ikaw ay ligtas dahil ang pag-asa mo ay na kay Kristo. Okay? And this salvation is evidenced by two visible signs. Itong kaligtasan na ito po ay binibigyang patunay ng dalawang ebidensya. Unang-una, they have faith in Christ. Meron silang pananalig kay Kristo. And this faith is commendable. Ito po'y kapuri-puring uri ng pananampalataya. This faith, I meant the fruit of this faith is still visible even in the midst of challenges and oppositions. Kasi napakadali po nating sabihin na ako talaga Christian ako, nananalig ako kay Jesus Christ. Pero kapag tayo binatbat na ng pagsubok, kapag tayo ay kinapos na sa ating buhay, kapag tayo ay binigyan ng mga pasakit ng mundong ito, kapag tayo ay nagpa-check up na realize natin meron tayong karamdaman, kapag tayo ay batbat na ng samot-saring hamon sa buhay, how do we express that faith in the midst of those struggles? Okay? But in this case, the faith of the Colossian Christians are visible. Visible in what way? Kasi sa kabila po ng mga umaatake sa kanilang pananampalataya, no? Sa kabila po ng mga paniniwala na patuloy na nagtatangkang pumasok sa simbahan at guluhin ang kanilang mga pananalig, they stood for what they believe in. They stood for the faith that they have in Jesus Christ. And that's visible, mga kapatid. No? So, sa panahon ngayon, kampanya, nung malayo po ang kampanya, napakadaling makakita ng politiko o ng mga sikat na tao na parang pareho ng ating mga pinananaligan. Parang pareho ng ating tinatayuan bilang mga Kristiyano. Di po ba? Na napakadaling mag-express ng mga bagay ng kanilang kinamumuhian dahil hindi nakalulugod sa Diyos. Pero hindi ako magtataka sa kampanyang ito, biglang papasok yung pagbaligtad ng mga paninindigan. Why? For that purpose of gaining approval from people. Pero nakita ni Pablo, no? Kahit threatened yung mga Colossians sa kanilang kapaligiran, dahil yung kanilang pinaniniwalaan ay taliwas sa pinaniniwalaan ng napakarami sa kanilang neighborhood, sa kanilang vicinity, they stood for what they believe in. They stood for the faith that they possess in Jesus Christ. Okay? And for that reason, that is commendable. Napakahalaga pong makita natin dito yung aspeto ng tiwala. No? Maiintindihan po natin ito kapag nakita natin yung ibig sabihin ng tiwala na ipinapahayag po ng Colossians. Ito pong mga taga-Colosas, matapos po silang maligtas sa pananalig nila kay Kristo, they kept on trusting the Lord Jesus. Hindi po doon nagtapos ang storya. Nanatili po silang nananalig kay Kristo sa kabila ng samot-saring banta sa kanilang buhay, samot-saring banta sa kanilang comfort. Okay? So even when their belief is threatened, they kept that faith in Jesus Christ. They kept trusting the Lord Jesus Christ.
Sa Colossians 2:5, sabi po ni Pablo, their faith was firm or stable. Ang kanilang pananampalataya ay firm or stable. Sa Tagalog po, matibay at matatag na pananampalataya kay Jesus. So iba't iba pong uri ng pananampalataya, no? Merong pananampalatayang mahuna. Okay? Ang daling masway, no? Ang daling maapektuhan ng outside circumstances. But we're praying as Christians na magkaroon tayo ng matibay at matatag na uri ng pananampalataya. Sa King James Version, ginamit po yung translation na steadfast. Okay, steadfast. We pray for that kind of faith. And second evidence po na makikita natin sa kanilang kaligtasan ay yung, ang sabi dito ni Pablo, you love all the saints. They love all the saints. Now, muli gusto ko pong ipaliwanag, katulad po ng ginawa ko nung nakaraang linggo, kapag po binabanggit ni Pablo yung salitang saints, hindi niya po pinatutukuyan yung mga patron saints ng Roman Catholic religion. No. Ang tinutukoy niya po rito, by the very essence of that word saints, ang ibig pong sabihin nun ay set apart or holy. It talks about the people na ibinukod ng Diyos mula sa mundo, mula sa daigdig, para tawagin Kanya. Sa Tagalog translation po, ang ginamit po na salita, hinirang. Hinirang. Okay? So, ito pong saints na tinutukoy dito ni Pablo. At ito pong salitang saints dito, kapag pinag-aralan po natin yung original text, ang makikita po natin, it is mentioned collectively. Ito po ay ipinapahayag sa paraang collective. Pag sinabing collective, ina-express po ito as a group, not as an individual. Okay? Napakahalagang maintindihan po natin yan. So, in the context of this letter to the church in Colossae, ang ini-imply po dito ni Pablo ay ang simbahan. Okay? Yung sinabi niya po dito na you love, we commend the love for all the saints, your love for all the saints. Ang sinasabi niya rito, hinahangaan ko yung inyong pagmamahal sa iglesia, pagmamahal sa simbahan. Okay? So, this is mentioned collectively. The Colossians, in the midst of being challenged for their belief in Jesus Christ, displays a very visible love for the body of Christ. Okay? So, sa kabila po ng samut-sari na atake sa simbahan po, patuloy na ipinapahayag at dinedemonstrate po ng Colossians yung kanilang pagmamahal sa isa't isa. They love the body of Christ. They love their churchmates. Okay? Mahal po nila ang kanilang mga kapatid sa pananampalataya. They love the church. Okay? The true believer of Christ loves the church. Yan pong isang ebidensya ng ating kaligtasan. Yung ating pagmamahal sa simbahan. Okay? The church is referred to by Christ as His bride. Okay? And since we love Christ, we can never hate the church. Okay? So malabo naman po 'yun, ano. Yung ating pagmamahal sa isang tao, kaakibat nun yung pagmamahal natin dun sa mga bagay na kanyang minamahal, especially sa kanyang asawa, hindi po ba? So in the same way, we can never say I love Jesus but I hate the church. I think there's a famous person, if I'm not mistaken, Mahatma Gandhi, who once told his country na I like your Jesus, but I hate your Christians. Okay? I'm not sure, I may not be expressing it verbatim, na hindi maaring ganon. But the idea is, gusto ko yung Jesus Christ nyo, pero ayoko ng mga tagasunod ni Jesus Christ. No? The point is, we can never do that. No? Kasi kahit yung mga tagasunod na imperfect ni Jesus Christ is still loved by Christ. Hindi po ba, mga kapatid? We are not loved by Christ because of our perfect holiness, because we have none. Okay? So, we are loved by Christ. And it was evidenced by His sacrifice on the cross for us. Okay? Nung nakaraan po, naging, alam ko po, naging, dinagsa po ng reactions yung aking post patungkol sa conversation namin ng aking anak si Seth. Ang tanong sa akin ni Seth one time, sabi niya, Tagalogin ko na lang po, hirap eh. Daddy,
Bakit lumikha si Lord ng mga tao na ayaw naman sa Kanya? Okay? But in reality, mga kapatid, sa totoo lang, wala namang may gusto sa atin sa Diyos eh. We are all hostile to God. Yun po ang sasabi sa atin ng Biblia. So, ibig sabihin, create tayo ng Diyos sa kabila ng katotohanan na wala tayong kakayahan na mahalin ang Diyos. Okay? And to add to that, mga kapatid, tandaan po natin, siya po ang lumikha ng mga puno. Opo, si Jesus po ang lumikha ng puno na ginawang krus kung saan siya ipapako. And I can also say, siya rin po ang lumikha ng mga pako na inilagay sa kanyang paa at kamay. Siya rin po ang lumikha ng halaman na pinanggalingan po ng tinik na itinusok sa kanyang ulo. Siya rin po ang lumikha doon sa mga malulupit na sundalo na pumako sa kanya. And why? No? Matagal ko pong pinag-isipan, but I came to realize, sabi ko, itong batang ito, nananahimik ako, biglang tatanungin ka ng ganun, ano? Pero I benefited from that question. Kasi ang na-reflect ko po, well, the Lord created because He wanted to magnify His attribute of grace to these people. Gusto niyang sabihin na sa kabila ng katotohanan na hindi mo ko kayang mahalin, kaya kitang mahalin. And that's what matters. And at the same time, no, itong pag-ibig na ito na ginagawad ni Kristo sa simbahan, kung tayo po ay totoong nagmamahal kay Kristo, then automatically, naturally, sa ating mga buhay, we also express the same para sa ating mga kapatid sa pananampalataya, regardless of the things na kanilang kinasadlakan. No? Why? Because Jesus loves them. Because Jesus loves this church. Kapag nakita po natin kung paano dinidescribe ni Jesus ang simbahan, talagang ikagugulat natin kung pag-aaralan lang talaga natin. Those terms of endearment expressed by Christ. No? Ang sinasabi niya sa simbahan, you are bought with a price. And what's the price? His blood. Okay? You are my chosen people. You are the sheep. Ikaw ang aking kawan. Ikaw ang aking bride. And I will return for you. No? Kapag napag-aralan natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng simbahan, ng church kay Kristo, then we begin to realize the need to also express the same for our church. Okay? And lagi ko pong sinasabi sa inyo, no, kung ano man po ang ginagawa natin sa simbahan, Jesus Christ will always take that personally, always and always. Okay? Doon sa pagkakataon na siya po ay babalik, binigyan niya po tayo ng kapahayagan sa Biblia kung anong mangyayari. He will separate the sheep from the goat. He will separate His people from those who reject Him. At ano pong mangyayari? Meron siyang speech na ipinahayag sa atin as early as now, na maririnig natin uli, verbally, kapag siya ay bumalik na, kagaya ng kanyang ipinangako. Ang sinasabi niya palagi, nung ako ay walang makain, no? Ako ay inyong dinamitan, nung ako inyong pinakain, nung ako ay walang maisuot, dinamitan niyo ako, nung ako ay nauuhaw, pinainom niyo ako. The point is, no, nagtataka yung mga tao. Nagtatanong sila, kailan nangyari yun? Hindi ka naman namin nakitang nakahubad. Hindi ka naman namin nakitang nagutom at hindi ka naman namin, wala naman ako natatanda ang moment na ikaw ay aming pinakain and all, no? Ang sinabi ni Jesus Christ, whatever you do for the least of my brethren, you do to me. Okay? And at the same time, Jesus Christ strongly implies on those speech that whatever it is, no? Whether good or bad, whether you withhold good things from my people, you're withholding it from me, not only to them. So whatever it is, attack coming from the outside against the church is an attack against Christ. So we have to realize, no, yun, napakahalagang bagay yan, mga kapatid, na matutunan natin. The Lord loves His church so much that He gave His life for His church. So the true believer of Christ loves the church. So paano natin ito ina-express? The true believer loves to be with his fellow Christians. We love to be with the church. We love to serve with the church. We love to serve the church. Okay? We love to encourage the church.
Everything na makakatulong for building up the church. That's what we love to do, no? Hindi natin ninanais na bumagsak ang ating iglesia. Hindi natin ninanasa na mawasak ang ating iglesia. Why? Because that will definitely hurt Christ directly when we do so. No? So we doesn't seek the failure of our church, the failure of our leaders. A true believer contributes to the growth of the church. But of course, we also must understand, mga kapatid, that I'm not talking about blind faith. We do not advocate that in a blessed church. No? The kind of love that we're talking about is the love that does not rejoice in evil, but rejoices in truth. Okay? Hindi tayo yung tipong tatahimik lang kapag merong ginagawang masama ang ating mga pinuno. We ought to confront and we ought to do something about it. Hindi po ba? So, hindi natin tinotolerate ang evil inside the church. So this is the kind of love that cares and corrects at the same time. Okay? So yung correction dapat po laging nakapundasyon sa pag-ibig. Okay? So yan po ang tinuturo sa atin ng Biblia. And this is one of the reasons why these Colossians were enduring amidst the threat of false teachings. Sa kabila ng samut-saring maling turo sa kanila, kino-convince sila ng kanilang mga kapitbahay, maaring tinatatwa, tinutokso at sinasabi, naku, ayun naman yung mga mangmang na mga Kristiyano, mga paniniwala nyo, boo! No? I can only imagine, no, yung kanilang privilege ay unti-unting nasasarhan just because they're not their beliefs are not patterned doon sa mga nakakarami. But they stood for the faith that they possess in Christ. Okay? So they chose to stand with one another. They chose to protect one another. Instead of choosing the approval from their society, from the community outside, they stood with one another because they love the saints. Because they love the church. So from a biblical point of view, mga kapatid, I just want to tell you, to humbly tell you and honestly tell you, we must expect the church, we must expect that the church will always be under attack. Okay? Yan na po ang normalidad ng ating buhay. Hindi po yan new normal. It has always been the norm. Okay? Kapag tayo po ay Christian, it happened during the early church. It will happen today. It will happen until Christ comes. Okay? It will happen. But we must expect that the church will always be under attack. Those attacks, though, will not be coming from true believers. Attacks against the church can only come from non-Christians. Okay? Why? Because a true believer of Christ loves the church. Yan po ang tandaan po natin. At dahil po sa dalawang ebidensya na to, yung kanilang faith in Christ at yung kanilang pagmamahal sa simbahan, okay? Paul was confident in telling the Colossians that he is thankful that they are truly saved. Doon hinuhugot ni Pablo yung kanyang pagkakumbinsi. I am convinced that you are saved. Why? Because your faith in Christ is visible. Its fruit is visible. You're able to stand against the attacks of false teachings. At the same time, hindi maitatago yung inyong pagmamahal sa isa't isa. You love the church no matter what. Okay? So brothers and sisters, do we have this kind of evident faith and love that causes others to thank God, to exalt Christ because of our lives? So ito pong isang tanong na napakahalagang itanong natin sa ating mga sarili. Bawat isa sa atin, no? Dahil ito po ang nais ni Kristo para sa atin. If we truly belong to Christ, it should be evident by our deep and enduring faith and our deep love for the church. If we do this, then Christ is exalted in our faith. Christ is exalted in our lives. Then we know that we have the true gospel of Jesus Christ. Kasi po, the gospel of Christ not only informs us, it does not only feed our intellect, the gospel of Christ transforms our entire being. Okay? Now, let's go to the second point.
We're done talking about the effect of the gospel, ang epekto ng ebanghelyo. Let's talk about the essence of the gospel, ang kahalagahan ng ebanghelyo. Excuse me. And in verse 5 we see, because of the hope laid up for you in heaven, of this you have heard before in the word of the truth, the gospel. Verse 5. So ano pong sinasabi dito ni Pablo? Again, yung dalawang napakahalagang katangian ng mga Colossian believers. Yung binanggit natin kanina, yung kanilang pananalig kay Kristo, yung kanilang enduring faith, at yung kanilang pagmamahal sa iglesia. Okay? At saan po ito nanggaling? We see that in verse 5 na ating pong binasa. Saan po nanggaling yung kanilang pananalig kay Kristo at pagmamahal sa kanilang simbahan? Saan po ito nanggaling? Okay? It comes from their possession of eternal hope. They have eternal hope. Okay? So, makikita po natin sa ibang liham po ni Pablo, yung kanyang pangunawa patungkol po sa Christian life. Para sa kanya po, ang Christian life ay nakatuon sa tatlong mahahalagang salita. Okay? Words na walang iba po kundi faith, hope, and love. Faith, hope, and love. Para po kay Apostol Pablo, itong tatlo po ito, itong faith, hope, and love, ay regalo. Ito po ay aginaldo mula sa Panginoon. Ito po ay gifts of grace. Hindi po ito mga katangian na pinagsisikapan ng mga mananampalataya na mapasa atin. No. It is the natural effect, the natural fruit of the gospel in our lives. Faith, hope, and love. At saan po natin nakukuha yung ganitong klaseng hope? Okay? Saan po natin yan makukuha? Napakaliwanag po. It is nowhere else found but the gospel of Jesus Christ. Okay? So, Paul calls this gospel, ang tawag niya po, kung napapansin po ninyo, ang tawag niya, the word of truth. The word of truth. Kaya po lahat ng bagay na tumataliwas sa ebanghelyo ni Kristo ay kasinungalingan. Okay? Pero ano po ba ibig sabihin ng gospel? Napakahalaga pong maintindihan natin yan. There may be different definitions of the word gospel. Iba-iba pong pakahulugan sa gospel. Yung gospel could mean ang buong kasulatan. Because the whole Bible talks about Jesus Christ. Even the Old Testament speaks of Christ. Even the New Testament speaks of Christ. Altogether, ang buong kasulatan po can be called the gospel. Because it is about the life, death, and resurrection of Christ. It's all about Christ. Okay? Pwede rin po nating tukuyin yung apat na unang libro po ng New Testament, yung Matthew, Mark, Luke, John, is also called the Gospels. Okay? Gospels according to Matthew, Gospel according to Mark, Gospel according to Luke, and Gospel according to John. Yun din po ang Gospel. Okay? Pero, yung Greek word po na ginamit sa salitang Gospel, the Greek word used for it is evangelion. Okay? Euangelion, evangelion. Dito po natin nakuha yung salitang evangel, evangelism, evangelists, evangelization. Okay? At ang ibig pong sabihin ng evangelion ay good news o mabuting balita. Pero ito pong mabuting balita na ito, itong evangelion na ito, ay good news na nakabatay sa digmaan. Opo, ito pong salitang evangelion ay may kinalaman sa digmaan. Pastor, paano yan? Anong connect niyan? Anong connect niyan sa digmaan? Anong connect niyan sa war? Kasi po, among the Greeks, kung saan itong mga Griego po, ay nahati po sila sa iba't ibang city. Okay? Sa iba't ibang city-states. Na kadalasan po, nung kanilang kapanahunan, natural po yung digmaan. Natural po yung mga hidwaan sa bawat bayan. Okay? Now, kapag po nagkaroon ng gyera, karoon ng digmaan, okay? Yung mga tao po nandoon sa city walls, yung mga mamamayan, naghihintay po sila ng balita. At tinatanong nila sa kanilang mga sarili, sino kaya ang nanalo sa gyera? Kasi kapag natalo sila sa gyera, nakakatakot na bagay yon. Kasi that could mean, no, mawalan ng land, mawalan ng ari-arian. That could mean hostility against them, di po ba?
So yung mga mamamayan, naghihintay lang po ng resulta, no? Wala pa namang internet noon. Ngayon po, kapag lumindol lang, maya-maya, pagbukas mo, oy, lumindol. Lahat nagbabalita, no? Lahat nagiging journalist, di po ba? During their time, sila po ay nandoon lamang sa kanilang city walls at naghihintay po ng balita mula sa isang tao, mula sa isang tagapagbalita. Okay? So, meron pong isang messenger na kanilang pinapadala. At kapag itong messenger na ito ay bumalik, ang ginagawa po, malayo pa lang, nalalaman na ng mga tao kung good news or bad news. Kasi kapag yung messenger ay nakatalungko, kung yung messenger ay parang umiiyak at takot na takot ang pagmumuka at natataranta, hindi niya na kailangan magbukas ng kanyang bibig. Okay? These people will immediately think, the citizens will immediately think, ay, talo tayo. Paano na tayo? Talo tayo. That could mean that, no? Hindi pa rin po uso siguro yung mga prank no? Na malungkot ka biglang, it's a prank! We won! Palagay ko walang ganun because that's a serious matter. Life and death po yun para sa mga Greeks during that time. Pero po, kapag ang messenger po ay bumalik, no? Na ubod o sukdulan ang kanyang ngiti. Tapos po siya po ay may hawak-hawak na garland, yung dahon, no? At kinakaway-kaway niya, tumatakbo siya malayo at siya po ay nakangiti, siya po ay masaya, no? Ang ibig pong sabihin nun, good news. Ang ibig pong sabihin nun, nanalo sila sa giyera. Okay? Yun pong ibig sabihin ng evangelion. Okay? Yun pong ibig sabihin ng evangelism. Kapag tayo po ay kumakausap ng mga tao, binibigyan natin sila ng mabuting balita, no? Ang sinasabi natin, nagtagumpay ang ating tagapagligtas sa digmaan, no? At itong digmaan na ito ay laban sa kasalanan, laban sa mga demonyong nagnanais na tayo'y mapuksa. Ito po ay laban sa nakaambang na panganib sa atin. Ibig sabihin, there's no more threat, okay? Because our Savior has won the battle. Okay? So, evangelion or gospel, doon po nagmula yon, is a good news of victory. Jesus' victory over Satan and sin on the cross for the freedom of His people. Kaya po, ang krus po, it is not a symbol of defeat. Okay? Tayo po mga Kristiyano, we believe doon sa significance ng empty cross. Because that empty cross reveals or depicts the picture that our Savior, who was once crucified on that cross, has already risen and is alive forevermore. Okay? So, yun po ang essence ng gospel, mga kapatid. Kaya, whenever we proclaim the gospel, sa tuwing ipinapahayag po natin ang ebanghelyo, okay, para po tayong yung messenger na tumatakbo papunta ron sa mga tao at sinasabi, meron akong mabuting balita, nanalo tayo sa pamamagitan ni Kristo. Jesus Christ has won. Kaya po mga kapatid, ang gospel po, it's about Jesus Christ. It is not about your personal testimony, regardless kung mala MMK yung iyong buhay, you know? Regardless kung gaano ka-dramatic ang iyong childhood, mga kapatid. The gospel is not about you. It's not about me. It's about what Christ has done. It was about the Jesus who fought the battle for us. It was Jesus who shed blood. It was Jesus who emerged victorious. It was Jesus' conquests. Therefore, He's the one true hero in the story. Okay? So, hindi tayo pumupunta sa mga tao, no? Na ipinapahayag kung gaano tayo kapalad, no? Without explaining kung bakit tayo mapalad, no? None other than the person of Christ. Okay? So nakakatawa naman, ano, kung yung mga tao ay matapos marinig nila yung mensahero ng evangelion, no? Ng gospel, ay sasabihin, oh, galing, palakpak, standing ovation. Why? Ang galing mag-preach eh. Ang galing mag-share ng gospel. Thank you. We worship you, messenger. No, we do not worship the messenger. No? We do not focus on the messenger.
We focus on the object of the message. Okay? We focus on the real hero of the story. And who is that, mga kapatid? It's none other than Jesus Christ. Jesus Christ is the hero of the gospel. Okay? We celebrate Jesus Christ. So the proclamation of the gospel should always exalt Christ because it is His history. Okay? It is His story. Tulad po ng story po ni David and Goliath, no? Tayo po napakahilig nating ituon ang ating focus sa ating mga sarili kapag tayo nagbabasa ng Biblia. Ang una po nating hinahanap sa Biblia ay si Kristo. Regardless kung Old and New Testament yan, we look for Christ in the letters of Scripture. In every page. Kaya lang tayo, David and Goliath, ay ako si David. Goliath, mga problema ko yan. Okay? Patataubin ko yung mga problema ko. That's how we interpret Scripture, no? But actually, mga kapatid, kung titingnan po, pag-aaralan po natin talaga, David has always been a representation of what Jesus Christ will do, has already done in the New Testament. Okay? So sino po si David? Na it represents Christ na ginapi yung ating mga bully. Okay? Goliath is that sin that entangles us, that imprisons us, that destroys us. And David is Jesus Christ defeating that enemy, that scary enemy of ours. Yun pong ibig sabihin. Nasaan po tayo? Doon sa storya. Tayo po yung mga Israelitang nakatago at nag-aabang kung sino ang mananalo. Okay? So even in that story, David and Goliath, we see Evangelion. We see the gospel being preached in that story. Okay? So napakahalagang makita po natin yan, mga kapatid. And what did Paul call the gospel of Christ? Ang tawag niya, the word of truth. Because it is the ultimate truth. And how amazing it is to hear from someone like Paul. Naalala niyo po ba kung sino si Pablo? Bago po siya naging Kristiyano, bago po yung kanyang Damascus encounter. Okay? The Apostle Paul, or even before he was the Apostle, okay? Devoted himself, vowed to destroy the truth of Christianity. Okay? He hates people when they trust Jesus Christ. And this person vowed on destroying Christianity. Kaya para marinig natin kay Pablo itong mga salitang ito, makikita natin kung gaano makapangyarihan ang ebanghelyo. No? Kaya wag po tayong nega, ha. Sabihin natin, ay, nasyara mo na ba ng gospel yung kamag-anak mo? Yuko, sama ng ugali niyan. Malabong maging Kristiyano yan. Pumatay na po ba siya ng mga Kristiyano? Katulad ni Pablo? Okay? Ganun po ba kasama ang ugali ng inyong kamag-anak at hindi nyo masyara ng gospel? At hindi kayo naniniwala na may kapangyarihan si Kristo na baguhin ang kanyang buhay? No? No. This is Paul telling us. No? Kung gaano siyang nananalig sa ebanghelyo. He calls that the word of truth. So we talked about the effect of the gospel, the essence of the gospel. Lastly, let's talk about the extent of the gospel. Okay? Verses 6 to 8 sabi, which has come to you, as indeed in the whole world it is bearing fruit and increasing, as it also does among you since the day you heard it and understood the grace of God in truth. Just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant. He is a faithful minister of Christ on your behalf and has made known to us your love in the Spirit. Kapag sinabi po natin extent of the gospel, ang tinutukoy po natin dito ay kung gaano katindi ang naging epekto o kung gaano katinding naapektuhan ng mabuting balita ni Kristo ang buhay ng mga taong tumanggap nito. Okay? So kung gaano naapektuhan ng mga buhay nila na nanalig kay Kristo at kung gaano katindi ang kapangyarihan nito para maapektuhan ang kung sino pa mang magsusuko ng kanilang buhay kay Kristo. So Paul tells the Colossians, the gospel which has come to you. Tandaan po natin yan, sabi ni Pablo, the gospel which has come to you. Ano pong ibig sabihin ni Pablo dito? He's referring to the fact
that God used somebody to bring the gospel to Colossae. Okay? Ang ibig po sabihin ni Pablo dito, nakarating ang ebanghelyo, and he points, Paul in context, points to Epaphras. He points to that messenger and tells, si Epaphras ay ginamit ng Diyos para makarating ang mabuting balita diyan sa Colosas. Diyan sa Colossae. Okay? Naintindihan po natin? So ito po ang piniling kaparaanan ng Panginoon. This is God's chosen means of saving people. He sends messengers. He sends believers to preach the gospel. Siya po ay nagpapadala. Kaya po tayo kapag meron tayong urge, no? Na magbahagi ng mabuting balita, regardless kung gaano tayo nahihiya, sundin po natin kasi po ang udyok na yon ay nagmumula kay Kristo. Yun po ay nagmumula sa Kanya na nagnanais maipakalat ang Kanyang ebanghelyo. We do not believe na hindi natin kailangan a blessed church tayo. We believe in predestination, in election. Yes, we do, no? But we also believe that Jesus Christ, that God has ordained the means. Okay? Naniniwala tayo na sa paghihirang ng Panginoon, it is clearly stated and taught in the Bible, but at the same time, tinuturo din po ng Biblia na maging ang kaparaanan para tayo ay maligtas ay Kanyang itinakda. Naintindihan po natin? At ano po ang kaparaanan niya na itinakda para tayo ay maligtas? We have Romans 10:14. Ang sabi ng Panginoon, ngunit paano sila tatawag sa hindi nila sinasampalatayanan? Paano naman sila sasampalataya sa hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? Okay? Naintindihan po natin? I understand and I admire you for praying for your loved ones and friends. Marami po sa inyo pinapag-pray gabi-gabi, Panginoon, sana makarinig siya ng ebanghelyo, no? But please also recognize the fact that you may be the answer to your own prayer. You just have to open your mouth. Okay? At napakaraming tao na nananahan doon sa fantasy, doon sa kasinungalingan, na pinapag-pray ko naman siya eh. Masisave yan. I-demonstrate ko na lang ang gospel. Hindi ko na ipaparinig sa kanya. Mamumuhay na lang ako bilang isang totoong Kristiyano. Hindi ko siya aawayin, paglilingkuran ko siya, ipagluluto ko siya. And we're hoping that these people will be saved. Why? Because of our testimony. Again, your testimony is not the gospel. Your testimony does not have the power to save. So kahit gaano kakabuti, kahit ipagluto mo siya ng lechon araw-araw, kapatid, hindi sapat yun para siya'y maligtas. Your loved one, your friend has to hear the gospel. And you are the closest mouth. You could be the loudest mouth for that purpose. Naintindihan po natin, mga kapatid? So we're expecting, naisipin ng mga kamag-anak, ang bait-bait. Magsusuko na rin ako ng buhay kay Kristo kasi yung itong mahal ko sa buhay, ang bait-bait, Kristiyano kasi yan eh. Lord, I surrender my life. No! That could be instrumental para maitawid sa kanila ang gospel, but your testimony, your good works is not the gospel. They need to hear the message. The message needs to be spoken. The message needs to be delivered. Tandaan po natin yan, mga kapatid, ha? So, ang sabi po ni Pablo, this gospel that came to the Colossians is also, ang ginamit niya pong word, bearing fruit and increasing. So, ang tinutukoy niya po, yung katotohanan na kapag ang ebanghelyo po ay tinanggap ng tao, naturally po ito po ay magbe-bear ng fruit. Ito po ay mamumunga sa buhay ng mga taong tumanggap kay Kristo. No? So, the believers. And it brings about changes in their lives. Okay? So naaapektuhan po ng ebanghelyo ang buhay ng mga tao in terms of their transformation, and it compels them to share the gospel to others as well. Yan po ang isang natural na bunga ng ebanghelyo sa atin. Tayo po ay inuudyukan ng banal na espiritu na ibahagi itong napakagandang pag-asa na ating pong tinatamasa. Hindi po natin ito sinasarili. Okay?
So as the gospel affects their lives, okay, it compels them to also share it to others. At dahil po doon sa pagnanais na yon, the gospel continues to expand and change more lives. Yun po yung tinutukoy na bear fruit. Namumunga po ang ebanghelyo sa kanilang buhay. Habang sila po ay namumunga, lumalago bilang mga Kristiyano, yung mga tao sa paligid nila ay nababahagi na ng ebanghelyo at patuloy na kumakalat ang ebanghelyo sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kapitbahay, no? So, ito po ang ibinunga ng Christianity sa Colossians. At sabi sa kanila ni Pablo, this is how it happens in the rest of the world. Ganito po, nagpropagate ang ebanghelyo sa mga syudad, sa buong imperyo, at ito rin po ang nangyayari sa atin ngayon. Sinasabi ni Pablo, yan ang nangyayari sa inyo mga Colossians, taga-Colossae, na kayo ay, dahil sa inyong pananalig kay Kristo, at pagnanasa na ito'y ibahagi sa iba, the gospel continues to bear fruit. Okay? Patuloy itong namumunga. So, hindi ko po ma-imagine si Pablo na magsusulat ng liham na hindi binabanggit yung word na grace, di po ba? Lagi po nating nakikita sa kanya yung God's grace. Why? Because grace is at the heart of the gospel. Ito po ang puso ng ebanghelyo. And the correct understanding of the gospel leads to a correct response. Okay? That brings about the correct application of this truth in the life of the believer. Kaya po, okay, it is essential that preachers not just preach any gospel, but the true gospel of Jesus Christ. Sa panahon po natin, mayroong tinatawag na prosperity gospel, but prosperity gospel is not the true gospel. It is a fake gospel. At bukod po sa prosperity gospel, isa po sa matinik na kalaban ngayon ng Kristyanismo ay yung tinatawag nating social justice gospel. Napakaraming Kristiyano po, no? Talaga namang naging talagang napaka-maigting ng kanilang damdamin sa kanilang pagiging makabayan. Okay? So these people, why are they fake gospel? Why are these false gospels? Because prosperity gospel reduces the benefit or the essence of the gospel into that which is material and temporal. Sinasabi ng prosperity gospel, kapag tinanggap mo si Kristo, then good health is for you physically, no? Then material wealth is for you. If you are not wealthy, if you are not healthy, then there's something wrong in your faith. Yun ang sinasabi ng prosperity gospel preacher. But that is not the teaching of the Bible. Hindi tayo niligtas ni Jesus para matupad natin ang ating mga pangarap. Okay? Na in terms of material and temporal. Hindi napako sa krus si Jesus para gawin tayong milyonaryo sa buhay na ito. Hindi siya napako sa krus para gawin tayong healthy physically. That's not the essence of the gospel, mga kapatid. That is reducing the gospel to that which is physical and temporal and material. Okay? Kapag sinabi natin social justice gospel, dapat po nating tandaan na si Kristo ay hindi napako sa krus para palayain tayo mula sa mga masasamang gobyerno. No? Ang ebanghelyo, ang ginawa ni Kristo ay hindi para magkaroon tayo ng mga banal na tagapamuno. In fact, we know that we are living in this world. Okay? That we would soon leave also. Sa takdang panahon, as Jesus Christ promised. That is not the point of the gospel. Although that could be part of the gospel, I'm not saying hindi tayo dapat naninindigan sa katarungan at katuwiran. No! No, we ought to speak about it. We ought to stand for it, mga kapatid. But I'm only telling you, the gospel is not about that. Okay? That could be part of it. Because Jesus hates oppression. Kaya po, ngayong kampanya, ang dapat tinitingnan po natin, hindi yung personalidad. No? Huwag tayong bias sa mga personalidad. Ang dapat tinitingnan po natin at pinaghahandaan natin, sino sa mga kandidatong ito ang magtutulak ng mga hangarin sa gobyerno, sa bayan, na kaparehong hangarin din ni Kristo. We must also ask that. No? Regardless kung ikaw ay professing Christian, regardless kung ikaw ay pogi o kaya sikat o mapanindigan, pero kung sasabihin mo sa akin na isusulong mo ang LGBT, no way. I will not vote for you. Okay?
Isusulong mo ang same-sex marriage. Why? Because that's one thing that Christ hates. Okay? I'm not saying Christ hates homosexuals. Just want to clarify, no? No. But very clear, no? The Lord hates homosexuality. Yun po ang katotohanan. I'm not talking about the persons. I believe even Jesus Christ loves them. Okay? Because He's gracious. And the gospel is also for them. Okay? So we do not condemn them. Okay? But then, if your candidate will advocate for these things, I'm sorry, pero you must rethink your choice. No? Kung yung kandidato po natin, ang sinusulong po ay injustice, kawalang katarungan, pang-aapi sa kapwa, no? At kung ano-ano pa na ibinubungan ng kanyang mga plataforma, we must not vote against those people. So, you have to understand, mga kapatid, as your pastor, I'm not promoting a particular personality to you, no? I'm just guiding you doon sa kaparaanan na dapat natin ginagawa bilang mga Kristiyano. Okay? So, vote for those platforms, for those advocacies that is in line with what God wants. And in that way, you're actually voting for Jesus. You're actually campaigning for the gospel of Christ. No? But the social justice, if I may repeat, is not the gospel. Okay? Tandaan po natin, very important yan sa ating kapanahunan. At huwag pong mag-away-away, mga kapatid. Okay? Magkakaiba man tayo ng ating mga gustong iboto, tayo po yung magkakapatid, no? We are all for Christ. At yun po ang pinaka nagmamatter. Now, no. So it's very essential. So this is what Epaphras do. Ang ginawa po ni Epaphras, pumunta siya sa Colossians at ipinangaral po ang mabuting balita. He preached the word of truth to the Colossian believers. He brought the true gospel to the Colossians. At sabi po sa verse 7, ang tawag po sa kanya ni Pablo, a fellow servant and a faithful minister. Okay? Ito pong Epaphras na ito, na natapat na mga ngaral ng Diyos, ang siyang nagpahatid kay Pablo ng mabuting balita, o ng balita patungkol sa matibay at matatag na pananalig ng mga taga-Colosas. And for that reason po, kahit po si Pablo ay hindi nakarating sa Colossians ever sa kanyang buhay para bisitahin sila, hindi po siya ang founder ng Colossian Church, but he admires them deeply because of what he heard from Epaphras. Okay? So whenever and wherever the gospel is preached by faithful men and received by the fertile hearts, the gospel of Jesus Christ bears undeniable fruit. And this gospel will keep on spreading until Jesus Himself returns to finish the story. Okay? So, to wrap this up, mga kapatid, the gospel of Christ is the word of truth and the message of grace. Okay? So, ano po dapat gawin natin sa gospel, sa ebanghelyo na ito ni Kristo? Sabi po ni Pablo sa Romans 1:16, the gospel is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Ibig sabihin, the gospel must be proclaimed to everyone. It must be proclaimed to all the world. No? Hindi lang ito limited sa pure-blooded Jews, sa mga Hudyo. It also belongs to the Gentiles. It belongs to the whole world. So the answer to the question is, kung anong gagawin natin sa ebanghelyo, we must receive it kung paanong tinanggap ito ng mga taga-Colosas. We must receive it with faith and understanding. And we must also defend the gospel, defend and proclaim it as the Colossians did. Okay? Again po, paumanhin po, I'm not trying to na i-derail yung ating usapin sa politika, no? I have no intention. Pero ito po ay napapanahon at and I intend to guide you on some aspect, no. Ngayon po, nakikita ko na talagang ang dami na ngayong wag naman sana mangyari sa atin, ha, mga taga-Blessed Church. I understand iba-iba po tayo ng kandidato. Okay lang po 'yon. Hindi po masamang mangampanya para sa mga kandidatong gusto natin, ano. Wag lang tayo mang-iinsulto ng iba na parang iisipin natin na tayo lang ang nag-research, tayo lang ang nagbabasa, at tayo lang ang kumikilatis.
No? So wag nating insultuhin at tingnan ng mga mangmang yung mga tao na hindi boboto sa kandidato natin. But we can do that campaign for the candidate that we want in an educational way, di ba? Sabihin natin kung bakit mo siya iboboto? Saan ka nang gagaling? Anong panuntunan kung bakit mo siya iboboto? In that way, you are attempting to convince other people to vote who you wanted to vote. Palagay ko hindi po yun mali. Okay? Hindi po yun mali. Ang mali kapag nag-away-away na tayo, bilang mga Kristiyano, ang mali kapag yung ating pananampalataya, pananalig, ay inilagay natin ng buong-buo sa tao. Because I tell you, regardless of how great your candidate is set to fail. Your candidate will disappoint you, na? In many ways sa kanyang pamumuno. Why? Because your candidate is imperfect. Okay? So, anong ibig sabihin po nito mga kapatid? Walang saysay na tayo po ay mag-away-away at hindi na magpansinan. Okay? There are some people, nabalitaan ko po mula sa ibang simbahan, meron pa mga tao na umalis na ng simbahan kasi yung kanilang pastor, yung kanilang leaders, kaiba doon sa kanilang gustong iboto. Di po ba? Ba't nagkakaganon mga kapatid? That's something na kailangan nating ingatan sa a blessed church. Okay? So okay lang tayong magkumbinsihan sa isa't isa, magdebate in a gentle manner bilang mga magkakapatid. Okay? So wala pong problema doon. So during this season, nangyayari po talaga yan. Yung iba talaga wala nang pakialam. Sige, magkasira na tayo sa ating relasyon. Sasabihin ko yung gusto kong sabihin. Di ba? But then, come to think of it mga kapatid, kung yung ganong klaseng attitude, yung ganong klaseng effort, ilalagay natin doon sa bahagi na nais ng Panginoon para sa atin, kung ganoon tayo ka-intensified sa ating pag-evangelize, sa palagay po ninyo, anong klaseng daigdig ang ating pananahanan? Anong klaseng Pilipinas ito magiging? Kung ang bukang bibig po natin ay si Kristo, kung ang ikinakampanya po natin sa ating mga wall ay si Kristo, and we tell the people, why I trust Jesus? Why? Because Jesus never fails. Because Jesus has proven His worth. Because Jesus has proven His love. Because Jesus was crucified at the cross. Because Jesus is powerful. Because Jesus alone saves. He's not like Bongbong Marcos. He's not like Lenny Robredo. He's not like Bato de la Rosa or Ping Lacson or Manny Pacquiao. He's not like anyone else. Jesus Christ is my candidate. If we are like that, no? If we are like that every day as Christians, imagine what this country would be. Di po ba? So yun po ang napakahalaga. Even the Bible tells us commands us not to put our trusts in horses and chariots. No? Ang sabi, those who trust in horses and chariots of Egypt will fail. Ang ibig pong sabihin nun, yung ating buong tiwala ay na kay Kristo lamang. No? Hindi natin iniisip na, naku, kapag itong kandidato ko ang nanalo, siguradong sigurado, tiyak na tiyak, magiging maganda ang bayan ko. Uunlad ang bayan ko. No? Ito dapat ang iniisip ng mga Kristiyano. Kung ang ebanghelyo ni Kristo, kung ang pangalan ni Kristo ay naitatanghal sa isang bayan, then this land will be healed. Yun po ang pinakamagandang naisin natin. The key is Jesus Christ. He's still the key person that everyone needs. So kung gaano tayo kasigasig sa pangangampanya para sa mga taong paborito nating ihalal, no? Sana ganoon din po tayo kasigasig when we are talking about Jesus Christ. Not minding the hate, okay? not minding the reactions from people, but minding our own real business as Christians. The proclamation of the gospel. Okay? So kapatid ko, ikaw nakikinig ngayon, ikaw ay napadako sa lugar na ito at hindi ka naman regular talaga naming nakakasama and you have not come to the point of surrendering your life to Jesus Christ yet, I must tell you kapatid, yung tiwala mo ay karapat-dapat lang kay Kristo. Maybe in your life, so many people have failed you. But Jesus Christ will never do that. At meron siyang mga pangako na nais ibigay sa iyo, that if you will only believe in Him, you will not perish. Okay? You will live with Him through all eternity. That is His promise. He grants you eternal life. Why? Because He is the life. He's the source of life. He's the very life. And without Him, you are dead.
Without Him, you are miserable. He died for you so that you can live. So, ang hiling ko sa iyo, kapatid, gamitin mo ang pagkakataon nito na isuko ang iyong buhay kay Kristo. Because no one else is deserving of that trust na pwede mong ilagak. Okay? So, what do we do naman? Sa atin, ang mga dati ng Kristiyano, mga kapatid. Okay? What do? We must seek the gospel continually. Oo, familiar na tayo sa gospel, no? But we must continually study. We must continually reflect on how great God is, how loving our God is, in the basis of what Christ has done at that cross. Jesus victoriously provided the salvation that every one of us needed. So what do we do? What do we do? Sa Acts 16:31, kapatid, ang sabi, and they said, believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Okay? So hindi po tinutukoy dito na yung ang kaligtasan kapag isa sa pamilya na naligtas o nanampalataya kay Kristo, dawit na lahat. Hindi po doon ang point. Kaya lang po during the time of the early church dun sa book of Acts, meron po tayong tinatawag na Greco-Roman culture, kung saan kung ano po ang pinaniniwalaan ng tatay, automatic niyayakap po ng buong sambahayan. Niyayakap po ng buong pamilya. So, malayong-malayo ito sa ating kalagayan ngayon. But this is not impossible, mga kapatid. No? We can bring our family to Christ. So, we pray continually, and we take our best effort by God's grace, depending on the ministration of the Holy Spirit, we can bring our family to Jesus Christ. No? So, all by His grace. So, if you're already a believer of Jesus Christ, this gospel, according to our text, should encourage us to continually trust Jesus Christ in every circumstance, in any threats, and continue to love and serve His church, and to proclaim the gospel wherever God sends or places us. At wag rin po natin kalilimutan na itong ebanghelyo na ating pinag-uusapan, ito po ang batayan ng ating eternal hope. Ito po ang dahilan kung bakit namumuhay po tayo ng may pag-asa. Okay? Ito pong dahilan kung bakit hindi bagay sa iyo ang self-pity. Because you have hope in Christ. You have something to hope for. A home waiting for you across the river and over the eternal hilltop where the victorious King awaits to welcome us into His embrace. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Lord, we thank you for your gospel. Salamat, Panginoon, dahil hindi kami ignorante sa gospel. Salamat po, Panginoon, dahil nasayaran ng gospel ang aming mga tainga, pumasok sa aming mga puso't isipan, sinakop ang aming buong pagkatao. At Lord, dalangin namin na patuloy mong pagbungahin, Panginoon, ang epekto ng Ebanghelyo sa aming mga buhay. Lord, we apologize for those moments na hindi namin na ipapamuhay, Panginoon, ang bunga nito. But Lord, we have hope. We hope continually, Panginoon, na ang nais mo sa aming buhay ay patuloy pong magaganap. Thank you, Lord God, for your gospel. We thank you, Lord God, for reaching out to us, Lord. Salamat, Panginoon, dahil nagawa mo kaming abutin sa kabila ng katotohanan na ikaw ay kataas-taasan. Niyakap mo po kami, Panginoon. Niyakap mo, Panginoon, kami sa aming mga imperfections, sa aming mga kasalanan, sa aming mga maling desisyon sa buhay, Lord God, you have embraced us. Thank you for your grace. At sa grasya mo kami, Panginoon, patuloy na mananahan. And Lord, may this grace be demonstrated, Lord God, in our love for the church. Nawa, Panginoon, tulungan nyo kami na hindi lamang ang aming sariling pamilya ang iniisip, kundi ang aming espiritual na pamilya din, Panginoon. Thinking about each other in prayer, helping out when our brethren needed help, Lord God, extend our services, extend our ministry. And this will be our expression of our love towards you because you love your church so much. We give you glory and praise. Solus Christus. Sa iyo lang kami nananahan. Christ alone is our salvation. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen.
Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko, ang sambahin ka ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko, ang sambahin ka ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Sa piling mo napapawi ang pangamba. Sa piling mo lubos ang pag-asa. Sa piling mo galak ay umaapaw. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko, ang sambahin ka ang siyang ngiti ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Sa piling mo napapawi ang pangamba. Sa piling mo lubos ang pag-asa. Sa piling mo galak ay umaapaw. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo, sa piling mo napapawi ang pangamba. Sa piling mo lubos ang pag-asa. Sa piling mo galak ay umaapaw. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. Ayun. Bago po tayo mag-benediction, gusto ko lang pong linawin, ano? Kanina po kasi, sobrang tuwa ko, nasabi ko sa inyo na hindi po ako nag-iisa rito, marami po kami. Ang mga kasama ko po rito, mostly po tech team. Nagkataon lamang po, syempre may mga syempre malulungkot naman si Marvin kung hindi kasama si Jonah, no? At si Caris, di ba? Damay-damay na to. But the point is, kaya ko po kina-clarify kasi baka pumunta po kayo sa Sunday dito, hindi pa po tayo nakakapag-set up. Although, as your leaders, we are already preparing for that. Okay? Pinaghahandaan po yan. Sa pangunguna po ni Jen, tayo po ay nagsisimula na pong maghanda ng ating mga equipments, ng ating mga protocols. So, hintay-hintay lang po tayo, ha?
mangyayari rin po na magkakasama-sama tayo soon. Okay? So, itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng mga pagpapalang nagmumula lamang po sa Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon at manatili po tayong nagstay po para sa ating mga mahalagang announcements. God bless mga kapatid. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the reason for the songs we're singing. We sing because we're free. Come on, we'll let it rise up to our God and Savior. Come on, we'll shout it out louder now. We'll sing it out forever. Hear our praise rising up, from the hearts of the found. We lift a shout to the one who has saved us. What a beautiful sound. Rising up to you. Rising up to you. To our King who saves, hear our endless praise. Rising up to you. You're the